Ito ho, kadalasan kapag pananakit sa asawa ang napapabalita, madalas ang biktima ay ang babae. Pero sa sumbong na ipinarating sa amin dito sa On Call, may kakaibang twist ho na magaganap. Oo nga nakakaawa talaga dahil mismo padre de pamilya daw ang binubugbog at sinasaktan umano ni Mrs. Naku naman, panuorin po natin ang buong kwento dito sa ating attorney on call. Ang amang itinuturing na haligi ng tahanan, tagapagtanggol ng kanyang asawa at mga anak. Ngunit paano kung nagsisilbing pundasyon ng magandang kinabukasan ng pamilya? Inaabuso raw sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ganito umanong nararanasan ni Harold, hindi niya tunay na pangalan, 20 anyos at isang ama. Pag-amin niya, makailang beses na raw siyang nakaranas ng pambubugbog mula sa kanyang kinakasamang itatago natin sa pangalang Aida. Nagsasayang naman po, yun, dun nga po malala. Pag magsasayang ako, papabili na ako ng ulam, tapos pag nasunog yung sinayang, yun, yung suntoy niya, sasampalin ako niya, babatukan ako. Nakakaraang araw, hinabol naman ako ng ano niyan, ng spordos. Yun, munti ka na akong ampasin. Halos araw-araw umano kung sila'y mag-away ni Aida at kadalasan siya ang target na pagbuhatan ng kamay ng babae. Umabot na nga raw sa punto noon na tinutukan siya nito ng kutsilyo. Yung birthday nga po ng kaibigan ko, pinapauwi po ako, hindi pa umuwi. Kasi po nahiya pa kasi sa kaibigan ko eh. Birthday niya eh, tapos gagawin ko. Yun, pinatapos ko muna. Pagkapasok ko sa bahay, nakita ko yung mukha, nakasimangot. Bigla akong sinampal, tapos pinagugulpe, tinadyakan. Tapos sinabol ako ng kutsilyo. Sa kabila ng pagmamalupit umano ni Aida, ni minsan hindi raw nagawang lumaban ni Harold sa kanyang kinakasama. Kaya hindi ko na po pinapabot dun. Kaya hindi po nagsusumbong sa mga pinsan ko, tsaka sa magulang ko. Hindi ko sinusumbong kasi po baka pag-iwalayan kami. Dahil sa kanyang sinasapit, naging tampulan ng araw siya ng tukso sa kanilang lugar. Ang tawag daw sa kanya, Under Desaya. Binabaliwala ko lang po eh. Kasi nga po mahal ko eh. Ano sinasabi sa'yo na mas Sabi, iba yan, under ka. Hindi ako under. Ganyan lang talaga ako. Ganun ko. naramdaman ko sinasabihan ka na? Wala, pag natawanan ko lang pero sa loob ko nasasaktan din ako. Paniwala ni Harold, maaring nagiging malupit sa kanyang kinakasama dahil selosa raw ito. May kinalaman din daw siguro sa init ng ulo ni Aida ang kawalan ni Harold ng maayos sa trabaho. Bawat mga tabi kong babae, pinagseselosan niya eh. Tapos pag may nakita akong kasamang babae, binabato niya ako. Yun, kaya minsan hindi na ako lumalabas ng bahay. Pag may trabaho na lang. Para naman kay Aida, wala raw masama sa ginagawa niya kay Harold. Katwiran niya, iniiwasan lang niyang maligaw ng landas si Harold. Po yun, talagang masaksa ko siya. Parang tinatakot ko lang siya. Dahil na rin may anak sila ni Aida, kahit anuman daw ang gawin sa kanya ng babae, titiisin daw ni Harold dahil ayaw niya raw na matulad ng kanyang anak sa kanya na lumaki na walang maayos sa pamilya. Kasi nga po, yung papa ko nga po. Yung mama ko, may asawa pa sa iba. Tapos yung papa ko nalaman, kaya pinalayas. Kahit ano po mangyari, di ko pa iwalayin siya. Kahit sinasaktan po ako. Basta kompleto lang po pamilya namin. Yung po kasi mag-ayos sa akin, yung anak ko. Meron nga bang proteksyon ng mga adan laban sa mga di umano'y mapang-abusong eba? Ating alamin ngayon dito sa On Call. Meron nga bang proteksyon? Yung sarili mo, adan, ang proteksyon mo laban kay Eva kung inaabuso ka. Anyway, kaugnay ng pananakit umano ni Mrs. kay Mr., makakausap natin si Attorney Bruce Rivera para maliwanagan tayo tungkol sa kaso umano ng battered husband at sa mga aspetong legal ng sitwasyon. Medyo strange, attorney, ano? Medyo, pero nangyayari naman Yes. ito. This is a usual occurrence, lalo na sa field ko na annulment and legal separation. Very specific ho yung batas, ano? Protection, Violence against women and children. no? Pero walang specific na against men. Kasi by women. ang 9262, ang ano talaga dyan is for women and their children. So technically, hindi kasama yung mga henpecked husbands. And tinatawag natin kasi dyan sa mga lalaki na battered
henpecked husbands, hindi po sila kasama. Pero, yung batas naman natin, meron din proteksyon sa kanila. O isa sa proteksyon nun, pwede naman nilang kasuhan yung asawa nila. O Sa barangay pa lang? Oo, kahit sa barangay level. O kaya kung talagang it borders on homicide na or attempted Ayun nga, murder. may Tulad kutsilyo. na yun May Oo. kutsilyo na, di pwede nilang kasuhan sa piskalya. Pero naturally, alam natin na before mapupunta tayo doon, kailangan muna nating i-save yung family. Kaya mas mainam sa akin, hindi legal yung remedy, kundi psychological. Kailangan muna nila mag-undergo Counseling. siguro ng counseling. Siguro yung babae lalo, kasi katulad nga na napag-uusapan natin dito, syempre may designated roles, di ba? Ang asawa na lalaki at saka yung babae, no? Hindi pwedeng mawala ng respeto sa isa't isa, particularly on this manner na yung lalaki nga yung binubugbog. Pero dahil may nagaganap ng ganyan, ano ho ang sinasabi kasi pwedeng pumunta sa barangay, pwedeng magsumbong sa pulis. Pero di ba may ibang lalaki na hihiya? Oo nga. Oo. Ay, ang problema kasi sa atin dito sa ating lipunan, Yes, yes. men are naturally, lalo na pag Pilipino, macho yan. Oo. Kaya pag binubugbog ka ng asawa mo o pinapalaba ka lang ng asawa mo, nahihiya kang sabihin. Ang advice ko lang sa kanya, lakasan niya ang loob niya. Sabihin niya, kasi hindi naman matitigil itong problema niya kung hindi niya gagawa ng paraan. Marami siyang pwedeng gawin. Like, punta siya ng barangay, magpatulong siya sa barangay captain. Kasi hindi siya pwedeng kumuha ng TPO Hindi siya. At saka, Temporary no such thing as a no such TPO thing as a from TPO the wife. from the husband's point of view, Yes. na restraining the wife to come within 50 meters or Medyo gano'n. bizarre, bizarre. Ika nga. Pero ang maganda dito kasi nasimulan na partner, no? At least nakapag sabi na yung ating biktima, no, na nagaganap to sa kanilang tahanan. So ngayon, magandang pumunta na siya at gawin niya ng legal yung proseso, no? Pumunta na siya sa barangay, ipapulis niya na dahil tinututukan din siya ng kutsilyo kasi mahirap partner, marami tayong naririnig na nagsasnap. Pwedeng hindi siya lumalaban ngayon, pero baka Mapuno maudyo. siya, biglang sumabog. Oo, ganun Para maudyok siyang ipaglaban yung karapatan niya bilang lalaki. Alam naman natin, mas malakas talaga ang lalaki physically sa mga babae, no? Kaya misis, medyo ingat ka rin sa ganyan. Sa akin din lang, ang akin lang kinakatakutan dyan, baka matuluyan siya ng misis niya. Yun din. Ang problema isa pa nito, yun. dapat documented na yung lahat ng mga injuries niya, yung lahat ng mga instances na... Medical legal na siya, no? Oo, kahit naman hindi. Kahit naman at least may blatter lang siya na ginanon siya ng asawa Pero niya kasi para may may- protection sa kahit papano. Pero maganda rin, di ba, meron siyang medical legal na proof kasi tinututukan na siya, meron siyang mga sampal sa mga ganun. Yun, gawin. pero yung medical legal kasi mahirap yun. Ang medical legal, magiging important lang yan pag meron talagang injury. Pag yung mga sampal-sampal tutok-tutok. lang, mga tutok-tutok lang, wala pa namang So, actual police pa lang injuries yan. yan. Oo. Ah. So, dapat mag-blatter lang siya. At least may documented, may document or may chronicle dun sa lahat ng mga pangyayari. Pero, Mahirap sorry, i-comprehend. Kailangan ko lang talaga sabihin ito. Ang bottom line ko siguro dito, hindi mabubuhay ang isang relationship na walang respeto. Tama. Sa nangyayari, ends. parang wala ng respeto, no? At lalo sa lalaki, nasaan na yung self-respect mo kung nangyayari sa inyo yan. So, siguro kailangan lang din, itindig mo naman yung katayuan mo sa pamilya. Not bilang lalaki. necessarily partner na papatulan niya yung kanyang asawa na I did not say bubugbugin niya. that. Yes, Oo. just to clarify. Pero ito ay magandang sinabi nga ni Ivan na ilaban mo yung karapatan mo. Kahit babae naman kahit lalaki pang pinag-uusapan natin, di ba? May mga karapatan tayong lahat. Oo. Sa akin lang personally speaking, alam ko na ginagawa niya ang asawa niya yan sa kanya dahil Dahil inaalaw niya pinapayagan sa niya. niya. Yes, Totoo huwag niya rin. payagan. Oo. Yun lang. Dapat may respeto. Dapat merong mag-draw ka ng line na hindi pwedeng lumampas dito ang ginagawa ng asawa. Ito na yung punto na yun, nasimulan mo na, tuloy-tuloyin mo na ilagay mo na yung proseso para mailagay din yung asawa mo sa dapat niya ring kinalalagyan bilang asawa mo na, di ba? Correct. Sumusunod din sa'yo. Yan. Maraming salamat, attorney. Maraming Attorney, salamat po. sa Maraming pagsama salamat. sa ating diskusyon ngayong hapon.